sa kakaiba, nakakakaba, mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Pero nakatingin sila, hindi may paliwanag ng karaniwang kaalaman. Kaya tayo na paglalaruan. Mga kwento ng kababalaghan, ibabahagi ni Benji Felipe. Kasindak-sindak. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kaalaman. Nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasama si Benji Felipe. Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kababalaghan, katatakutan, kwentong may pinaghugutan, mga bitret buhaya sa'yo'y nakaabang. Huwag matakot sa patay, matakot sa buhay. Kampo ng kadiliman, nasa paligid lamang. Kapilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi. Balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayaw sa likod mo. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Kalawit ni kamatayan, sa iyo'y nakauman. Sunugin sa impyerno mga makasalanan. Huwag matakot sa patay, matakot sa buhay. Kampo ng kadiliman, nasa paligid lamang. Kapilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi. Balot ng takot, kasindak-sindak. Kapilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi. Balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na.
Namulat na tayo sa hiwaga ng dako paroon. Malakas na ang ating loob sa pagtuklas sa mga kababalagang ating nararanasan. Linggo na naman ang gabi, narito tayo muli sa pinakakasindak-sindak na programa sa FM Radio. Higit nating unawain ang lalim pa ng mga misteryo mula sa sarili nating mundo hanggang sa pinakamalawak na kayang marating ng ating guni-guni. Sama-sama lang tayo. Linggo-linggo sa nag-iisang Science of Paranormal Radio Show, ang Kasindak-Sindak. Kasama ninyo si Benji Felipe at si Derek Cacho sa paghahatid ng kwento at pagsagot sa mga tanong ninyo. Dapat abangan ngayong gabi ang huling kabanata sa tinatalakay natin ni Chariots of the Gods ni Erich von Däniken. Subaybayan. Sisimula ng kasaysayan ng Sultanate of Sulu. Ang Facebook cover pages ng kabataang na aksidente at nasunog sa Tagaytay kamakailan, may premonition nga ba sa kanilang kamatayan? Ano ang clairvoyance? Sasagutin sa ating paranormal world. Bagong virus na banta sa buhay ng marami, maging sa Pilipinas. Alamin kung ano. Kwitis na pinalipad tumama sa UFO, panoorin. Higanting bolang apoy lumitaw sa kalawakan, silipin. Unggoy tagumpay sa head transplant, iuulat. Batang tinawag na bionic girl, bakit kaya? Tuklasin. Taguan ng Loch Ness Monster, natuklasan na raw sa Scotland, abangan. Patay na nga ba ang lahat ng alien sa ibang mundo? Papaksain. Ilang fairy tales na tuksang 1,000 taon nang ikinikwento kahit wala pang panulat ang tao. Pag-uusapan. British actor at kasintahan kinidnap, pinagubad, pinaglaruan, tinorture ng cannibals at dugo ang nakatakas. Ang tabayanan. Mas marami pang sasagutin ngayon sa naiipong tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan at abangan ang horoscope ninyo sa linggong ito. Panginoon, bago namin libutin ang puok ng paranormal at supernatural, gabayan niyo po kami. Ipadama nyo na kayo ang may hawak ng aming mga buhay. Gamitin nyo po ang aming programa sa ikabubuti ng lahat at patuloy nyo po kami bigyan ng araw-araw na biyaya. Maraming salamat po, Panginoon, sa ngalan ng anak mo si Jesus. Amen. Ika-10 kabanata at huling kabanata ng Chariots of the Gods ni Erich von Däniken. Huling kabanata na ating papaksain ngayon. Ito po ay ihatid sa atin ni Dea. Ito ang aklat ni Erich von Däniken na nagsasaad ng kanyang mga tinuklas sa loob ng mahigit 10
sa 4 na dekada ng pag-iikot upang tuklasin ang lahat ng mga artifacts at katibayan pa na meron talagang mga ebidensyang lumitaw na tayo'y dinalaw sa sinauna pang panahon ng mga nilalang mula sa ibang daigdig. Sa huling kabanatang ito, nang babasahin sa atin ni Dea, makikita natin kung ano pa ang mga dapat gawin upang tayong lahat ay mapag-isip tungkol sa kanyang aklat na Chariots of the Gods. Mula nang makalapag ang tao sa buwan, dumami na ang eksperimento ng iba't ibang sangay ng siyensya para magbakasakaling makipagtalastasan sa atin ang anumang uri ng nilalang sa ibang planeta o dimension. Sa maraming paraan ng pagbibigay ng hudyat sa ibang nilalang para ipaalam na may tao sa planetang daigdig, 3 ang iminungkahi ni Erich von Däniken na mahalagang pagtuunan ng pansin. Una, mathematical symbols. 2, laser beams. At 3, pictures. Mas pinapaboran niya ang mathematical symbols na paraan ng pakikipagtalastasan sa ibang nilalang sa dako paroon. Pero kahit daw hindi siya naniniwala sa issue ng paranormal, may mga palatandaan na hindi ito dapat baliwalain kasi may mga patotoo na kayang gamitin ang paranormal na paraan para makipag-ugnayan tayo sa ibang nilalang na hindi natin kauri. Inako ni Däniken na mahirap kontrahin ang mga pag-aaral sa maraming universidad ukol sa parapsychology, sapagkat may tumpak na scientific method na ginagamit sa pag-imbestiga sa clairvoyance, visions at iba pang phenomena. Kaya nga ang mga maling akala tungkol sa multo at masasamang espiritu na ipinakakalat ng mga kulto na kapos sa kaalaman ay naituwid ng siyensya. May isang halimbawa si Däniken na ipinaliwanag kung bakit hindi dapat baliwalain ang issue ng paranormal. Noong August 1959 ay may ginawang Nautilus experiment. Ang mental communication ng mga tao ay higit na malakas kaysa radio waves. Ang radio waves ang siyang unang ginamit na means of communication para sa alien beings. Ang Nautilus ay isang submarine na pinalubog sa lalim na hundreds of feet na hindi kayang marating ng radio wave at ng anumang uri ng komunikasyon. Pero may mental communication na sinubukan sa 2 tao. Gumana ito at nagkaunawaan sila kahit walang gadget na ginamit sa pag-uusap kundi isip lamang. Walang duda na may kakayahan ng utak na makipagtalastasan. Ang tanong na lang ni Däniken, kaya bang bilisan ng isip ang pakikipagtalastasan na mas mabilis pa sa kidlat? Dito kasi masusubo kung kayang marating ng utak natin ang utak ng ibang nilalang sa mas mabilis na paraan dahil sa layo ng posibleng agwat ng bawat kinaroroonan ng magtatalastasan. Ang isang kamangha-manghang naganap sa ganitong usapin na hindi bunga ng eksperimento ay ganito. Si Edgar Cayce ay nabuhay noong dekada 30 hanggang 40. Nagkasakit siya at nauwi ito sa coma stage. Noong sinusuri siya ng mga doktor ay biglang nagsalita si Edgar. Siya ang nagsabi kung ano ang kanyang sakit, kung ano ang mga gamot na dapat gamitin at saan ito makukuha. At sinabi niyang ipahid sa kanyang gulugod ang gamot na bilin niyang kunin.
Gumaling si Edgar Casey pero nagtataka ang kanyang pamilya kung saan niya nakuha ang kaalaman tungkol sa gamot at kung bakit may alam siya sa medisina. Sa una ay sinabi nilang nakapagsalita si Edgar kahit tulog ang diwa nito dahil may nag-hypnotize. Pero ang ikalawang pangyayari ay hindi na kayang ipaliwanag pa. May kaibigan si Edgar na nagkasakit at nagsalita siya ng Latin kahit wala siyang alam tungkol sa lengguwaheng ito. Ang mga sinabi niya ay kung paano gagamutin ang kaibigan. Isang linggo lamang ay gumaling nga ang kanyang kaibigan. Kaya nagsimula ang mga siyentipiko na pag-aralan kung bakit ganito bigla ang kakayahan ni Edgar kapag natutulog siya. May isang mayamang pasyente na binigyan ni Edgar ng prescription ng uri ng gamot na hindi mahanap kung saan. Naglagay ng advertisement ang mayamang pasyente sa international newspapers para sa gamot na hinahanap. May isang batang doktor ang sumagot sa advertisement at sinabing ang kanyang ama ay may ganoong uri ng gamot pero hindi pa ito na ilalabas sa merkado at natigil ang produksyon. Ang sangkap ng gamot ng kanyang ama ay eksaktong sangkap ng gamot na binabanggit ni Edgar na magpapagaling sa mayamang pasyente. May isa pang nagkasakit at ang gamot na sinabi ni Edgar na dapat kunin ay nasa isang malayong lugar. Tinawagan ang binanggit niyang lugar at sinabi ng mga gumagawa ng gamot doon na hindi pa nila ito na ilalabas sa merkado. Sa ganitong kakayahan, nabuo sa isip ng mga siyentipiko na may kababalaghan kay Edgar dahil wala itong muwang sa mundo ng medisina pero kapag may gustong gumaling ay alam niya ang tumpak na sakit at ang tumpak na gamot para rito. Araw-araw ay 2 ang pasyente na kinakausap ni Edgar para mabigyan ng payo ukol sa gamot na hindi siya humihingi ng bayad. At may mga dalubhasa na nakabantay para tiyaking tama ang diagnosis ni Edgar. Ang katakataka, kapag nagigising na siya ay hindi niya alam kung ano ang nangyayari at kung ano ang mga nasasabi niya sa mga pasyente. Inimbestigahan ng mga doktor si Edgar kung ano sa palagay niya ang kakayahan niya. Ang sagot niya, pinapasok niya ng isip ng taong may sakit para alamin sa utak nito kung ano ba yung diferensya ng katawan. Pagkatapos ay naghahanap siya ng wavelength ng ibang utak na may alam na gamot para sa sakit ng kanyang pasyente. Ang tumatak sa isip ng mga siyentipiko, sinabi ni Edgar na siya ay isa lamang sa bahagi ng lahat ng utak. Sabi ni Eric von Daniken, ito ang ideya ng teknolohiya ngayon. Sa isang computer, kayang ipasok ang sari-saring ideya at kaalaman na mapuhap sa isang iglap kapag nag-search tayo. Kaya ang tanong ni Daniken, paano kaya kung ang pagsasanay sa ganito ay pasimulan at mapagtantong kaya palang makipag-usap ng utak natin sa lahat ng nilalang saan mang dako? Kung 10% lamang ng utak natin ang gumagana sa ngayon, paano na kaya kung pagaganahin ng natitirang kakayahan ng 90% na bahagi ng utak natin? Ang lahat ng nalalamang ito ni Daniken ay noon pang 1967 at nakalipas na ang kalahating sentenaryo at higit na tumaas ang uri ng teknolohiya sa mundo. May mga hula si Daniken noon na nagkakatotoo na ngayon. Sabi niya, dumating kaya ng panahon na ang tao ay pwedeng magkaroon ng artificial heart? Alam natin na may artificial na ugat na ang mga doktor para sa mga taong may diferensya sa arteries. Nagkatotoo nga ang artificial lung at artificial kidney ngayon na dating sinasabi ni Daniken na baka nga magawa ng tao. Sa pamamagitan ng stem cell, pinag-aaralan na ngayon ang paglikha ng artificial heart. Sabi ni Daniken, hindi natin kasalanan kung bakit may millions na planeta sa kalawakan. Hindi natin kasalanan kung bakit may tukumayan na estatwa sa Japan na may matang dinadaluyan ng liwanag at 1,000 taon na itong naroon.
Hindi natin kasalanan kung bakit may mga batong pambihira ang mga ukit sa palengke. Hindi natin kasalanan kung bakit hindi sinunog ni Admiral Perry Rees ang pinakalumang mapa ng mundo. Hindi natin kasalanan kung bakit ang lahat ng uri ng aklat sa buong daigdig ay naglalarawan ng iba't ibang uri ng kaalaman na ang karamihan ay hindi pa maipaliwanag. Subalit, kasalanan natin kung alam na natin ang lahat ng ito, pero hindi natin siniseryoso at pinabaliwala na lamang. Kailangang biyayaan natin ng liwanag ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kaya sa aming maliit na paraan dito sa Kasindak-Sindak, nagsisindi rin kami ng mumunting kislap. Maraming salamat kay Eric Von Daniken. Sa nais magnegosyo sa tamang paraan lumugar, i-text ang pangalan at address sa 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. 0920-903-0601. Marami ang hindi natakot sumubo kaya ngayon ay sensado na sila. Huwag kayong mataras kung gusto niyong unlad. Handa kaming tumulong at marami na kaming nakitang umasenso. Sumama na po kayo. Tatawagan kayo ni Benedict Agabao para tayo magkaugnayan. 0920-903-0601. Sumama sa amin si Oji Puhida at sinisimulan niya ang kanyang pag-aayos ng negosyo. Sumama na rin kayo. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanib sa inyo na masamang spirito? Mayroon ba kayong panaginip na kahila-hilakbot? Nakatanaw na ba kayo ng UFO? May inaakala ba kayong duwende o maligno sa bahay niyo? I-like ang aming Facebook page, Kasindak-Sindak. At doon ay pwede kayo magkwento ng inyong nararanasang nakasisindak, walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit mata nating aarokin ang lalim ng inyong naiengkwentrong Kasindak. Sindak. Ang oras ay alas 10:29. Magbabalik pa kami para sa maraming kwento. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Maagap sa balita, maalam sa issue. Sa Kamandaraman, ang tinatahak ng daan ay para magkaroon ng mapayapang pamamaraan at paglulutas ng mga problema ron at hindi na dadaan sa baril o hindi na dadaan sa lakas. Alisto sa informasyon at serbisyo. Handang-handa sa pagbukas ng bagong umaga. Orly Mercado. All ready. Senator, Secretary, Professor at Environmentalist. Mauunahan ba sa paghimay ng mga usaping bumabalot sa bansa? Pag nag-isip ng tao, nagsara ng isip na ganun kayo, kayo mga mandarambong kayo magnanakaw kayo, etc. Napakahirap palitan yung impression yung sinasabing perception. Kaya
sa politika, napaka-importante hindi lamang yung katotohanan, kung hindi yung pananaw sa katotohanan. Been there, done that na siya ng paulit-ulit, kaya di na mapapaikot-ikot pa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Orly Mercado, all ready. Wala nang iba pa sa umaga. All ready ka na ba? Dahil this early, it's Orly. Wala na sir, Orly lang. Sa Radyo 5, 92.3, News FM. For over 2 decades, we discovered some of the best world-class Filipino performers. This 2016, a new star will be born. From the makers of singing competitions that produced well-loved music icons, Viva, we bring you Born to be a Star, TV5. Here's your chance to become this generation's brightest singing superstar. Sing your way to SM Novaliches, January 30 and 31. Registration starts 10 a.m. Who knows? You might win 3 million pesos worth of prizes, inclusive of 1 million pesos cash. Management contract from Viva Artists Agency and TV5 and real estate property worth 1 million pesos. Born to be a Star this 2016 sa TV5. Per DTI FTEB SPD permit number 0188 series of 2016. Panibagong pagsikat ng araw, kailangang ihanda ang katawan, isipan at kalooban basta't may pampaganang balitaan at magandang talakayan. Papaon nina Martin Andana, Lourdes de Vega, Grace Lee at June Sabayton. Aksyon sa umaga, Lunes hanggang Biyernes alas 5 ng umaga sa TV5. Sakaling maaksidente sa daan, narito ang ilang tips para mailigtas ang sarili at mga kasama sa lalo pang kapahamakan. Tingnan ang mga kasama sa sasakyan kung may nasugatan. Kung may nasugatan, lagyan ng direct pressure ang sugat nito gamit ang malinis na bimpo o panyo para tumigil ang pagdurugo. Hintayin ang pagdating ng mga rescuer na siyang mag-aalis sa mga naipit sa loob ng sasakyan. Maging alerto at agad patayin ang makina. Kung kayang buksan ang hood, tanggalin ang terminal ng baterya para maiwasan ang pagliyab at pagsabog ng sasakyan. Paolo Bejones, Rescue 5. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang mga ulat sa siyensya ihahatid sa atin ni Dea. Isang British actor at kanyang girlfriend ang inatake di umano ng cannibal sa pagbisita nila sa Papua New Guinea. Batay sa ulat ng Daily Mirror tabloid, kinidnap ang dalawa, hinubaran at pinaglaruan bago nakatakas. Sabi ng reality star na si Matthew Iovine at ng kasintahan niyang si Michelle Clemens, ang dalawang nasalubong nilang lalaki na katutubo ay may dalang machete o palakol at may mahaba silang salapang o spear. Akala nila ay nanakawan lang sila ng gamit, kaya inilapag nila ang mga dalang mga bag. Pero kidnap pala ang pakay ng dalawang tribesmen na nagmula sa tribong kilalang mga cannibal o kumakain ng tao ang mga nakatira. Hindi nila sinabi kung anong klase ng torture game ang ipinagawa sa kanila habang nakahubad. Pero nakatakas sila noong naglalakad sila papunta sa kung saan humiwalayang magkasintahan at tumakbo palayo kahit mga hubad sila. May nakakita sa kanila at siyang nagligtas sa dalawa. Nagpapagaling ang dalawa sa mga sugat na tinamo sa pagtakbo na walang sapatos at ang babae pinutulan ng daliri ng katutubo. Samantala, alam niyo ba ng mga sikat na fairy stories gaya ng Beauty and the Beast ay nabuo na ang kwento mula pa noong thousands of years. Sa pag-aaral ng researchers na nagulat sa Royal Society Open Science, Stone Age pa lamang ay buhay na ang mga kwentong inaakala nating kathang-isip lang ng ating ninuno sa nakalipas na sentenaryo. Hindi lang Beauty and Beast, kundi maging Little Red Riding Hood at Rumpelstiltskin ay may mga kwento ang nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon sa nagdaang 1,000 taon.
Sabi ng researcher sa Durham University sa England at ng mga taga New University sa Lisbon sa Portugal, ang natuklasan nila ay may common ang language ng ancient Europe at Asia at ang languages na ginagamit sa fairy tales na nabanggit. Ang pinakamatandang fairy tale na natuklasan nila ay ang The Smith and the Devil, na inakda noon pang 6,000 years ago. Posible kayang totoo ang relasyon ng babaeng tao at alien na lalaki na nabuhay noon kaya nagkaroon ng Beauty and the Beast fairy tale? May isa namang teorya ang isang scientist na naniniwalang may alien being sa ibang planeta. Kung naghahanap daw tayo ng alien being, hindi kaya wala na talaga sila dahil naubos na ang lahi nila sa kanilang planeta. Ang astronomers mula sa SETI na naghahanap ng signs of extraterrestrial civilizations sa napakahaba na ring panahon ay bigo hanggang ngayon. Ang pananaw ng iba sa kabiguang ito ay dahil napakalayo ng ibang planeta na posibleng may ibang nabubuhay na nilalang. Pero ang teorya ng astrobiologists sa Australian National University, nabuhay sila noon at posibleng wala na sila ngayon. The universe is probably filled with habitable planets, so many scientists think it should be teeming with aliens. Sabi ito ng lead author sa pag-aaral na si Dr. Aditya Chopra. Sabi pa niya, early life is fragile, so we believe it rarely evolves quickly enough to survive. Most early planetary environments are unstable. Ang pananaw na baka naubos na sila ay gawa raw marahil ng tinatawag sa agham na Gaian bottleneck. Ito ang pag-regulate daw ng sinaunang organisms para mabuhay sila sa kanilang kapaligiran. Sabi pa ni Dr. Chopra, the mystery of why we haven't yet found signs of aliens may have less to do with the likelihood of the origin of life or intelligence and have more to do with the rarity of the rapid emergence of biological regulation of feedback cycles on planetary surfaces. Kung tama ang kanyang teorya, tayo na lamang ang may buhay sa buong kalawakan. Malungkot dahil may malaking banta ng ating extinction sanhi nga ng climate change. Baka nga darating pala ang panahong wala ng buhay sa buong universe. Samantala, hindi tama ang sukat ng lalim ng natanyag na Loch River sa Scotland kung saan lumilitaw manaka-naka ang higanting Loch Ness Monster na kinatatakutan daw. Nasukat ngayon ng isang sonar equipment na mas malalim ang pinakamalawak na lawang ito kumpara sa dating sinasabing sukat lang na 813 feet deep. Ang nakitang sukat talaga nito ay 889 feet deep. Kaya ang diferensya ng lalim na 76 feet ay hinihinalang kuweba sa ilalim pa ng lawa na pinagtatagwa ng anumang uri ng higanteng nilalang. Kaya may mga nagbabalak ngayong marating ang pinakamalalim pang bahagi ng Loch River para nga makita kung may mga mapagtataguan pa ba na naroon nga ang sinasabing Loch Ness Monster na kahawig ng sinaunang dinosaurs sa mundo. Isang 7 taong gulang na batang babae ang tinawag na Bionic Girl dahil sa kanyang kakaibang uri ng karamdaman. Isa sa bawat 100 tao ang may ganitong sakit. Ang hindi sila nakakaramdam ng anumang uri ng sakit. Hindi sila nakakaramdam ng gutom at hindi rin sila napapagod ng basta-basta. Ang masama nga lamang dahil wala silang pakiramdam sa sakit, may panganib na dulot din ito. Kasi ang batang ito na si Olivia Farnsworth ay minsan na ring nagulungan ng kotse at nakaladkad siya sa kalsada ng hanggang ilang metro. Pero baliwala sa kanya, habang ang nakatingin niyang inang si Nikki ay halos himatayin sa nasaksihang pagkaladkad sa anak. Matapos nakalampas ang gulong ng kotse sa katawan ni Olivia ay bumangon siya at itinanong sa ina kung ano ang nangyari sa kanya. Ang isa pang problema sa ganitong kondisyon, ayon sa mga dalubhasa,
mahirap ma-detect agad kung kulang ba sila sa tulog o sustansya sa katawan. Sabi ng mga doktor, ang kalagayan ni Olivia ay tinatawag na unique ailment kasi ang chromosome 6 daw sa kanya ay nababawasan. Pero wala pa konkretong paliwanag ang mga doktor sa ganitong kondisyon. Sabi ni Beverly Searle, ang chief executive ng support group na nakatutok kay Olivia, this is a super rare case. Ang controversial surgeon naman na si Dr. Sergio Canavero ay nagpatuloy sa kanyang eksperimento na maglapat ng ibang ulo mula sa katawan ng iba. Ang panukala niya kasi, ang mga may sakit at paralisado na ang katawan ay mabubuhay pa ng normal kung papalitan ng ibang katawan ng ulo ng buhay o nabuhay pa ang takbo ng utak. Kadalasan ay ganito ang nangyayari sa mga nababalian ng leeg, gaya nga na nangyari sa aktor na gumanap na Superman na si Christopher Reeves. Nabalian siya ng leeg sa larong polo at paralisado na ang buong katawan, pero buhay pa ang utak. Sabi ni Dr. Canavero, itutuloy niya sa 2017 ang planong head transplant sa pasyenteng si Valery Spridonov. Ang 30 anyos na ang sakit ay genetic muscle wasting condition na kung tagurian nga ay Wernicke-Hoffmann disease. Payag si Valerie sa operasyon dahil kumbinsido siyang makababalik sa normal na buhay. At dahil pinaghahandaan pa ang head transplant niya, sa susunod na taon ito ay magaganap, pero sinubukan na rin ni Dr. Canavera ang head transplant sa isang unggoy. Ang pahayag niya ay nabuhay ito at tagumpay ang kanyang eksperimento na isinagawa sa Harbin Medical University sa China. Pero patuloy na pinagdududahan siya ng mga kasamahan sa medical field. Nais kasing mabatid muna ng mga doktor kung ano ang mangyayari kay Valerie pagkatapos ng operasyon. Ano raw bang klaseng buhay ang kahihinat na nito kung mabubuhay man? Isang nakasisindak na higanteng bolang apoy ang lumitaw sa isang bahagi ng kalawakan sa Australia nitong pagpasok ng taon. Nakuna ng video ang kakaibang tanawin at tinawag ito ng media na katibayang may UFO talaga sa ating paligid. Pero ang paliwanag ng weather experts na ang na-capture sa film ay ang rare meteorological phenomenon. Normally, lightning strikes up and down hitting the ground. But ball lightning is a weird thing where it appears as a ball explosion. Sometimes it can even move around in the sky. Sabi ng astronomer na si Brad Tucker from the Australian National University. It's always hard to discredit aliens, but I think they would probably visit somewhere more active than Canberra. Abangan po ninyo at i-upload namin sa Kasindak-Sindak Facebook page ang bolang liwanag na ito. Ito ang mas kamangha-mangha at walang paliwanag kung ano. Isang kwitis ang pinalipad ng isang grupong estudyante na nagsasayawan sa bagong taon. Isang UFO ang tinamahaan ng kwitis at nakuna ng footage ni Marie Mella. Nakita rin ito ng ibang estudyante sa party ng Mostviertel area sa Lower Austria. At paglipad ng kwitis ay sinabayan niya ng video footage. At pagsalpok ng kwitis nga sa isang bagay ay nag-react ito sa kalawakan. Isang orb o orbnacular blue ang tila nasagi at tumalilis. May mga nagsasabing ito ay hoax o gawa-gawa lamang. At kayo na po yung manghusga. Panoorin po sa Kasindak-Sindak Facebook page at pasisilip nyo kung peke ba ito o totoo. Samantala, ano ba ang Zika? Isa itong virus na mula na naman sa lamok na kumakalat sa Brazil 9 na buwan pa o 9 na buwan na. Ngayon, nakapasok na ang Zika virus sa 17 estado sa Estados Unidos. Walang pumansin kasi ang nakakagat ng lamok na may ganitong virus ay nilalagnat lang ng 2 araw. Hanggang natuklasan ng Center for Disease Control ang Prevention o CDC na delikado pala ito sa mga adult at maaari silang magkaroon ng diferensya sa utak at delikado rin sa mga ipinagbubuntis dahil posibleng magkaroon ng birth defects ang mga sanggol.
Noong 1947 pa natuklasan ang virus na Zika sa isang unggoy sa gubat sa Uganda. Mula noon ay nakarating ito sa Amerika at ilang bansa sa Southeast Asia na kinabibilangan din natin dito sa Pilipinas. Sa Brazil ay hindi nila ito napigil ng gusto kaya may namatay na 1.5 million katao sanhi ng Zika virus. Sa isang lugar naman sa northeastern state sa Brazil, marami ang sanggol na isinisilang na may microcephaly. Maliliit ang mga ulo ng baby at may brain damage sila. At pagkaraan ng 4 na buwan ay umabot sa 3,500 ang kaso ng microcephaly. Hinanap ng mga doktor ang ugat ng problema at nakita nila na ito ay dala ng Zika virus. Sabi ng Brazilian researchers, nakita nila ang Zika sa amniotic fluid of women na may fetus na nakikitaan ng microcephaly. Ang isa pang problemang dulot ng virus na ito ay may mga kaso na ng mga matatanda na may neurological at autoimmune problem na mauuwi sa paralysis. Kaya ang babala ng mga doktor, dahil kilala ng taong dengue at chikungunya, baka Zika na ang dumapo mali pa rin ang bakuna na naituturok. Ang masaklap na naman, wala pang alam ang mga doktor sa vaccine na panlaban sa Zika. Kaya maglagay daw ng screen sa mga bahay para iwas lamok. Ang mungkahi nga nila sa bawat gobyerno sa mga bansang dinadapuan ng dengue, chikungunya at nitong bagong virus na Zika, tutukan ang paghahanap ng prevention. Magbibigay po kami ng paliwanag sa ilang terminolohiyang ginagamit natin sa mundo ng paranormal para higit na mapadali ang ating talastasan. Paano naging clairvoyance ang ESP? Ang clairvoyance ay ang katangian nakikita ang bagay na wala sa harapan o nahuhulaan ng magaganap o nagaganap na pangyayari kahit wala sa pinangyayarihan ng nagkakaroon ng clairvoyance. Sabi ng dictionary, ito ay extrasensory perception o ESP. Pero sa iba, tinatawag din itong sixth sense. Ang isang malinaw na halimbawa natin ng clairvoyance ngayon ay naganap noong July 19, 1759 sa isang party sa Gothenburg, Sweden. Ang isa sa bisita na engineer at scientist na si Emanuel Swedenborg ay nagkaroon ng pangitain. Habang nagkakasiya ng lahat ay lumabas siya ng bahay kung saan idinaraos ang party. Pagbalik niya, sinabi niya sa mga bisita na malaking sunog ang nagaganap na malapit lang sa bahay niya. Nababala siya dahil natupok na raw ang bahay ng kaibigan niya at malapit na ang sunog sa mismong bahay nila. Nagkatinginan ang mga bisita ang nakarinig sa kanyang sinabi dahil papaano niya ito malalaman. Sila ay nasa Gothenburg noon at ang bahay ng scientist ay nasa Stockholm. Mahigit 300 miles ang layo o kumbagay nasa Baguio sila at ang sunog ay nagaganap sa Cavite. Paano niyo ito malalaman? Ipinagpatuloy nila ang party at muling lumabas ng bahay na iyon si Swedenborg. Pagbalik niya, sinabi niyang higit na lumaki pa ang apoy. Pagdating ng alas 8 ng gabi sa party, ay humupa ang tensyon kay Swedenborg at sinabi niyang napula na sa wakas ang apoy sa oras na yon. Sabi niya mabuti raw at nahinto 3 bahay mula sa bahay niya ang sunog, kaya hindi nadamay na matupok ang kanilang bahay. Kinabukasan ay naging paksa ang iginawi ni Swedenborg. Pinagchichismisan na baka siya ay nasisiraan na ng bait. Pero kinagabihan ay dumating ang isang train na tagadala ng balita. Doon nila nalaman na totoo ang mga sinabi ni Swedenborg. Nagkasunog nga ng malala sa Stockholm noong nakaraang gabi na sila ay nasa party. Alas 8 na pigil ang apoy
at 3 bahay mula sa bahay niya ang huling natupok ng apoy. Eksakto sa kung ano ang kanyang sinabi. Kilala si Swedenborg bilang engineer, writer, inventor at ang pag-aaral niya sa agham ay nagsimula sa psychology hanggang sa zoology. Nang tumungtong na siya sa edad na 50 anyos ay sinasabi niyang may mga pagkakataong binibisita siya ng Diyos. Kaya ang bago niyang pinasok na pag-aaral ay theology, metaphysics at ang pagpapalawak ng kaalaman niya sa psychic power. Ngayon, ang tawag ng mga parapsychologists sa nangyari kay Emanuel Swedenborg ay clairvoyance. Nakita niya ang physical na pangyari na hindi ginamit ang kanyang mga mata. Simulan muna nating sumagot ng ilang mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Ang sabi ni Laila Buena, anong ibig sabihin ng panaginip ko na parang nadideform ang tao at ang bagay na nakapaligid sa akin? Salamat po. Okay, Laila, ang panaginip po may kinalaman sa mga hindi pa nade-develop na katangian sa iyong sarili. Ang mga katangiang ito ay pinapaalala ng iyong subconscious mind na sayang, dahil dapat magamit mo ito ngayon at wag nang iwasan pa. Ito rin marahil yung dahilan kung bakit may mga bagay na nakakaapekto sa yung gawain o yung creative flow na tinatawag. Sabi ni Mark Angel Salvano Buendia, pakitapik po ang Cinderella Vietnamese version na Tam Cam. Mamarkahan ko itong sinabi ng kaibigan natin si Mark Angel Salvano Buendia. Sabi ni Erwin Garcia, last year po may nakita akong itim na aso sa harap ng bahay namin na puno ng talisay. Lumalakad siya tapos nawala bigla. Kinuwento ko sa family members ko, hindi sila naniwala. Ilang buwan lang po panay na ang nagkakasakit sa may dumudugo ang ilong. Wala namang findings sa doktor hanggang sa nagpatawas po. Ang nakita nila, may naglalaro sa kanila. Nakakatakot po pala ang nilalang na yon. Erwin, nagkataon lang na yung aso mabilis at hindi mo nakita kung saan tumalilis. Wala siyang kinalalaman sa pagdugo ng ilong ng mga kasambahay. Mayroong mga sakit na hindi maipaliwanag ng doktor, huwag nating ibibintang agad sa paranormal na bagay. Sabi ni Rapi de la Peña, kasindak-sintak pakitapik ang The Devil's Bible, the largest manuscript in the world. Hahanapin namin ang mungkahin ito ni Rapi de la Peña. Sabi ni Kevin Paul Liman, kasindak-sindak, ano ang ibig sabihin ng panaginip ko? Hinahabol ako ng napakaraming malalaking gulo na kahit saan ako magpunta nakasunod sa akin. Sumisid na ako sa dagat, hinahabol pa rin ako. Hanggang sa tumanda ako, hinahabol ako. Nung narating ko ang dulo ng daan na tinatakbo, may nakapangilabot na lalaki na kulay pula, may sungay at buntot at ang mata kulay pula na may dilaw. Nagliliyab at nagbabaga ang katawan. Unti-unti niyang inihigop yung hangin na lumalabas sa bibig ko. Sana masagot nyo. Maraming salamat. Pakibati na rin ang Lemon Family na masusugid na nakikinig ng programa ninyo. Happy listening po sa Lemon Family. Kevin, Paul, ang panaginip po may kinalaman sa palaging pag-iisip tungkol sa iyong nakaraan at siguro marahil hindi ka na naka-move on para harapin pa yung o ayaw mo na mag-move on para maharap mo yung future mo. Maaaring tumutukoy din ito sa isang emotional health mo, kung saan madali kang madala sa isang pangyayari na nagiging balakid sa iyong pag-unlad. Sabi nito Chito Alabarste, good evening sir, may tanong ako. Sa panaginip ko kapag natulog ako ay may kahindi na nagsasalita at nakikita ko ang katawan ko. 5 times na po na nangyari ito. Ano daw ang ibig sabihin ng panaginip? Kung napapanaginipan mong hindi ka makagalaw at wala kang magawa, yung reflection nito sa waking life mo ay merong may mga bagay na
hindi mo kayang gawin dahil napipigilan ka ng mga circumstances. So, alamin mo, Chersito, kung ano yung mga gusto mong gawin. Pero may mga hadlang. Sabi ni Estong Puti, Sir Benja, totoo ba yung hidden agenda ni Tesla? Si Nikola Tesla ito, no? Gusto niyang gumawa ng spaceship na ang kukontrol ay yung gagawin niyang tower. Ano sa palagay niyo? Sana mabasa at masagot niyo ito. Hindi naman po malayo na maisip niya na gumawa ng ganito dahil napakalawak ng kanyang kaalaman at malalim siyang mag-isip. Pero may kaibahan nga lang si Nikola Tesla kumpara sa ilang inventor na kaibigan niya sa kanyang panahon. Ang kapakanan ng sangkatauhan ang iniisip niya bago ang sarili. Kaya nga siya namatay ng pulubi. Sabi ni Magmar D, good evening. Tanong ko lang ano pong meaning ng panaginip kong habang nakahiga ako ay may nakita po ako sa dingding namin na isang alupihan na hinahabol ang isang alakdan. Tapos nung papatayin ko na sumiksik sila sa gilid ng bato at nawala. Kasunod din nun, yung pagtuklap ng bubong namin. Nagsipasukan po ang mga itim na pusa. Bumaba ako at merong narinig ng mga itim na pusa sa ibaba ng bahay namin. Kaya binuksan ko yung pinto namin at pinalabas sila. Pero nagagalit yung mga pusa sa akin. Hanggang sa hinayaan ko na lang po sa bahay. Isa po kong writer ng Supernatural, kaya marami po akong napupulot na idea at kaalaman sa programang Kasindak-Sindak. Thank you. Sa katunayan po, bala ko na nga pong magpasa ng manuscript sa isang publication house. Okay? Publishing house. More power sa kasindak. Maganda yung ginagawa mo. Magmar. Okay. Yung panaginip mo, may mga pagdududa ka kung makakamtan mo pa ba ang tunay na tagumpay sa mga planong ginagawa mo. No? Ang alakdan ay kadalasan kasi na nagsasalamin ito sa mga masasakit na kabiguan na dumarating sa'yo. Sinasabi rin ng iyong panaginip na mahinang yung loob sa pagpupursige para makamtan yung tagumpay. Sabi ni Paul Caratao, nagkakaroon ako ng double dream na ako'y nalalaglag pagising ko, panaginip pa rin at nalalaglag na naman ako. Ito po ba ay masama? Well, Paul, sa kasalukuyan mong sitwasyon, marahil sa iyong pamumuhay, maraming kabiguan ka na dinaranas. Sinasabi kasi ng iyong subconscious mind na kailangan mo ng proteksyon o kaya naman sinasabi ng subconscious mind mo na meron ka na namang makakapitang proteksyon. So, alin man dun sa dalawa, kailangan mong matuklasan para mapigilan ang sakit ng kabiguan. Sabi ni Jericho Jean de Guzman, good evening, may namamatay ba sa sleep paralysis? Meron, no? Sabi ni Adam Reyes, ang sleep paralysis kung minsan inauwi sa bangungot. Ang sobrang pagkain ng maling diet bago matulog, ang pangunahing dahilan kaya nangyayari ang bangungot. Ang bangungot ay bunga ng sleep paralysis na hindi napigil ng tao na nakakaramdam nito habang tulog. Merong ayaw magpabanggit ng pangalan. Good evening. Ask ko lang tungkol sa panaginip ko na sa bahay, sa gitna ng tubig. Hindi ko alam kung dagat o ilog. Basta may bahay. Salamat po. God bless and more power to both of you. Please don't mention my name. O kapag ganito ang panaginip, diba, nangangahulugan na may gustong takasan na problema ang taong ito. O kaya baka may mga maliliit siyang obligasyon na nakakairita. Kaya gusto niya isolated lang muna siya. Si Jason Mejorada, Sir Benz, may ibig sabihin po ba yung panaginip ko kagabi na binisita ko raw yung lola ko sa probinsya? At nung hiningi ko na po yung kamay niya para magmano, laking gulat ko po, braso na lang ito at wala ng kamay. May masasabi po ba kayo dito, Sir Benz? Salamat. Marami kami natututunan sa Kasindak-Sindak. Jason, may mga sitwasyon sa waking life mo na maaaring kailangan ng yung proteksyon pero wala ka namang magawa. So, sino yung taong ito na kailangan ka? So, hindi namin yun alam. Posible rin na ikaw mismo pala yung nangangailangan ng proteksyon, no? Pwede rin yun. Pero yung mga taong inaasahan mo na mabigyan ka nga ng tulong ngayon, wala namang kakayahan. Sabi ni Carla Montimayor Aniban, kasindak-sindak tanong ko lang kung ano ang kahulugan ng panaginip ko. Tuwing madaling araw, napapanaginipan ko na ang asawa ko bumabalik sa ex-girlfriend niya. Ang sakit-sakit, no? Kahit panaginip lang. Well, maaring meron kayong marital problem na ayaw mong harapin, kaya sinasabi ng iyong subconscious mind na lumalayo rin yung loob ng asawa mo sa'yo. Kung may problema kayo, Carna, simulan mo lang buksan yung pag-uusap para nga magkaunawaan na kayo ng mister mo. Sabi ni Bamo, good evening, share ko lang kung ano ang ibig sabihin ng panaginip. 2 times na kami paulit-ulit na nanaginip ng ganito. Parang nagugunaw yung mundo. May rumaragas ang apoy
Ang tao po natatakot at tataranta, hindi alam ang gagawin. Hindi alam kung saan tatakbo, naghahanap ng matataas na lugar. Kasama ako sa mga tao, tapos naghanap kami ng mataas na lugar para hindi maabutan ng apoy. Kung saan po kami umaakit na bundok o bahay building, ganyan lang, para hindi kami maabutan ng apoy. Yun lang panaginip ko. Anong meaning po nun? God bless and more power sa kasindak-sindak. Baka may mga nangyayaring pagbabago sa buhay mo na dahil hindi mo tiyak kung ano yung kahinat na, no? Napupuno ka ng pangamba. Pwede rin meron kang dating mga agam-agam at may mga bagong pangyayari na nagpapaalala sa iyo ng iyong worries. So, ang advice namin, magpakatatag ka. Sabi ni Mervin Arnel Cortez, Sir Benji at Ma'am Dea, pwede po bang pakitapik ang Planet X? Ano ba ang magiging epekto nito sa Earth? Thanks, palagi ako nakikinig. More power. Tingnan na natin kung ano ang sinasabi ng Planet X na ito. Mamarkahan ko ito at sasalisikin namin Mervin. Si Joner, good evening. Ask ko lang po anong ibig sabihin ng panaginip ko na may patay pero muling nabubuhay din. Paulit-ulit ko po itong napapanaginipan. Sana masagot niyo ang aking tanong. Salamat. John, kung mayroon kang kakilala sa mga nakita mong patay dun sa panaginip mo, tumutukoy ito sa iyong sariling pakiramdam sa kanila. Sabi ni Jean-Louis Gaper, paano malalaman kung malakas ang iyong third eye? Mahirap tukuyin kung ang nakikita mo ay bunga ng third eye, no? Mayroon tayong phenomena na tinatawag na hypnagogia kung saan ang kalahati ng diwa ay gising at ang kalahati ay tulog. Dito, maaaring nakakita ka ng kung ano-ano, pero maaaring panaginip lang yon. Kung minsan parang totoong-totoo yung operasyon, bahagi lang pala ng panaginip. Hindi reliable dahil nananaginip ka sa sinasabing hypnagogia. Ang isa pang phenomenon ay pareidolia, kung saan may nakikita ka kung ano-anong hugis pero yung pala mali ang akala mo, no? Nangyayari ang kinatatakutang pareidolia kapag ang orientation ng isang tao ay nakatuon sa mga kinatatakutang bagay. Sabi ni Mandy Tolentino, ang ibig sabihin ng panaginip ko, tuwing birthday ko na lang nakakita ako ng kalansay, tuwing birthday ko talaga yon. Grabe. November 1 daw yung birthday niya. November 1 kasi ang birthday ko. Anong ibig sabihin? Salamat po. Okay. Wala naman daw. Kung tinatanong niyo kung may connection daw ba. Walang kinalalaman yung araw ng mga patay sa panaginip mo. Kasi sinasabi ng panaginip mo, Mandy, tungkol sa kalansay, may mga ideya ka na hindi mo nabubuo o may mga plano ka na hindi mo na isasagawa. Kaya kailangan galaw-galaw din, no? Pag may time. Sabi ni JP Ocampo, magandang gabi, sir. And Ma'am Dea, ask ko lang kung pwedeng makipagkaibigan ng isang buhay na tao sa isang kaluluwa na lang. Naka-experience ng ganito ang ate ko, saksi ako sa nangyari. Kwento ko po, pag nabasa niyo po ito at gusto ko lang malaman yung opinion niyo. Lagi ako nakikinig sa programa niyo since 2011. Maganda, sobrang dami ng aral. Pakibati ang Ocampo family at Amistoso family, pati na ang F7 family. Nakikinig sila sa inyo. Maraming salamat sa pagbasa sa message ko last Sunday tungkol sa Slenderman. Alam mo, JP, pwedeng makipagkaibigan ang ghost sa tao. May isang ghost hunting na ginawa ang ating guru na si Adam Reyes sa isang abandonadong ospital sa Antipolo. Mayroon kasing kinatatakutang multo. Nang puntahan ni Adam, nalaman niya na mayroon talagang isang multo at ito ay isang babae. Nagkaroon sila ng ugnayan at ang multo ay naging kaibigan na ni Adam. Sa makatwid, kung hindi po tayo natatakot sa multo, pwede tayo makipagtalastasan sa kanila at pwede tayo maging kaibigan ng mga multo. At sabi nitong listener natin, ang name niya sa Facebook, ako ang terorista. Kasindak-sindak, magandang gabi. Pakitalaki naman po kung saan nagmula ang mga aswang. Salamat at more power. Walang tunay na aswang, pero ang kwento nito nagmula sa Paniki, bayan ng Paniki doon sa Rojas City. At ang pinagbibintang unang aswang ay si Teniente Guimont. Isa siyang politikong mahal ng mga Pilipino, siniraan ng Kastila para hindi manalo sa politika. Kaya naimbento ang katagang aswang. Si Carlo Gino Arcangel, anong ibig sabihin ng panaginip ko? Hinaabol ako ng putol na katawan ng isang babae. God bless and more power. Meron ka sigurong may mga problema kang malalaki na iniiwasan mo, Carlo.
na lahat na masolusyonan, no? May mga bagay ka kasing kailangan gawin, pero shortcut ka lang. Sabi ni Enya Lan ng Cavite, pwede po bang magtanong tungkol sa panaginip? Malimit kong mapanaginipan ng malaking alon ay yung tutubig na papalapit sa akin. Anong ibig sabihin? Mayroon ka sigurong kinakarap sa waking life mo ng maliit man o malaking problema. Ang uri ng pagtanggap mo ay nagbibigay ng mabigat na pasanin sa iyong dibdib. No? Ginagawa mong komplikado marahil lang isang sitwasyon, kaya para kang hinahampas ng mabigat na alon. No? Kailangan siguro mag-relax ka muna, Ina. Sabi ni Joker, moral paluka, anong ibig sabihin ng panaginip ko na naguna ang mundo, na bibiyak ang mga lupa, naglalabasan ang lava sa mga crop. Tapos, nakita ko sila mama, sila papa, nagyayakapan kami. Pero nung matapos na ang panaginip ko, may naramdaman akong kamay na matutulis ang kuko na nakadiin sa aking dibdib, sa tapat ng puso ko. Hindi ko binuka ang aking mga mata. Mga 3 minuto yun. Nang maglakas loob naman ako ibuka ang aking mga mata, wala akong nakita. Ano kaya ang kamay na naramdaman ko pagkatapos ng panaginip? Alam mo, nung nananaginip ka, nasindak ka dahil bumubuka yung lupa, kumukulo ang laba, nag-iiyakan kayo ng magulang mo, nakikita mong nagwakas na ng mundo. Naturalmente, kapag nananaginip tayo, kumakalubog din ang ating dibdib, apektado ang ating puso. Maaaring ang dating ng panaginip sa puso mo ay nakapagpasikip physically ng paghabol mo ng hininga. Kaya nagkaroon ka ng slight sleep paralysis, no? Ang pakiramdam mo, parang may tumutusok o dumadagan sa dibdib mo. At dahil inisip mong kamay yun, inisip mong yun ay parang may mga kuko, ayaw mong dumilat. Pero ang totoo, epekto yun ng masamang panaginip. Mamaya tutuloy pa natin ang pagsagot sa ilang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan, at sisimulan natin ngayon ang kwento tungkol sa kasaysayan ng Sultanate of Sulu. Simulan natin ang kasaysayan ng arkipelago ng Sulu sa linggong ito. Ang mga sinuunang tao na itinuturing na likas na Suluanon ay kilala noon sa tawag na Bangsa Suluk people o the people of Bangsa Su. Sa pinakaunang bahagi ng 13th century, sila ay pinamumunuan ng East Kings of Sulu. Humaba ang ganitong pamumuhay nila hanggang sa simula ng 14th century. Pagpasok ng 15th century, ang mga Espanyol ay nakakita ng mga naninirahan na tao sa Visayas at sa Manila at nalaman na mga ito ay Muslim. Tinawag nila ang mga ito bilang Moros. Ang Moro ay ang mga native North African Islams. Ang salitang Moro para sa Espanyol ay isang uri ng paghamak o pangmamaliit sa mga Pilipino, katulad ng pagtawag nila noon sa atin bilang mga Indio. Ang mga Moro ay lumaban ng buong tapang upang ipagtanggol ang uri ng kanilang buhay sa lipunan at ang paraan ng kanilang kabuhayan. Higit sa lahat, itinaya nila ang kanilang mga buhay alang-alang sa kasarinlan na itinuturing nilang kasarinlan ng bayan. Kung tutuusin, ang Luzon at Visayas ay bahagi lang ng buong Mindanao na kanilang pinaghaharian noong unang panahon. Nanaig sila at nanindigan sa ganito sa loob ng 300 years habang inaalipin ng mga Espanyol ang maraming Pilipino sa Luzon at sa Visayas. Sa panahong ito, patuloy na lumaban ng mga binansagang Moro sa mga mananakop na nakarating pa sa Sulu Archipelago at sa ibang bahagi ng Mindanao. Walang mga Muslim noon ang sumuko sa mga dayuhang Espanyol. Lahat ito ay ginagawa nila upang manatili ang kasarinlan at kasaysayan ng mga tao ng Bangsa Suluk na siyang nagmamay-ari ng Sulu Sea at ng ibang archipelago ng Sulu nung wala pang mga dayuhan na dumarating sa kanilang lupain, na kung tawagin ng mga ninuno nila the land below the wind, lupain sa ilalim ng hangin. Ang masakit nang magtagumpay ang mga dayuhang Espanyol na sakupin ng Luzon at Visayas at ang mga ito ay dating pinagtatanggol ng Sulu Sultanate, ang mismong Luzon at Visayas
At ang mga Pilipino ron ay nagbigay ng masakit na kahulugan sa salitang Moro. Sa turing nila, ito ay katumbas ng pagkaignorante, pagtataksil, pagkakaroon ng maraming asawa, pangaalipin, pamimirata, mga walang pusong nilalang, mararahas, at iba pang negatibong katawagan. Dahil sa pagbansag ng mga Kastila sa mga tao ng Sulu-Sultanate bilang mga Moro, nabura ang mabuting gunita ng tunay na pakikipagkaibigan na ipinamana ni Emir Mutamin ng Zaragoza at si Juan Rodrigo Diaz ng Bivar, Spain. Ang fraternal friendship nila ay tumanyag sa katawagang El Cid. Si Emir Mutamin ay naniniwala na si Juan Rodrigo Diaz ay taong makatarungan at ang katapangan ay binabalanse ng pagiging maawain. Si Diaz ang isa sa nagpunyagi na pagkaisahin ang mga lalawigan ng Espanya upang ito ay isuko sa ilalim ng pamamahala ni King Alfonso upang ito ang maghari sa buong Espanya noon. Noong dekada 50, umaklas na ang Muslim brothers and sisters sa labis na paghamak sa kanila at sa maling pag-aakala sa kanilang mga katangian nang dahil lamang sa masamang dulot ng pagbansag sa kanila bilang mga Moro. Kaya ang mga salitang Moro-Moro ay nagpapasakit ng kanilang kalooban, lalo na ang kanilang mga kabataang nag-aaral. Sila ang nagpilit na tawagin lamang sila bilang Muslims o kaya Pilipino. Ang pagtawag nila sa kanilang sarili bilang mga Pilipino naman ay nag-ugat sa post-Philippine Commonwealth Government's policy of rapid Philippinization. Kaya mas mamarapati nilang ituring sila bilang mga Muslim Filipino. Kaugnay nito, may namumuring tensyon upang pagkaisa ng mga tao sa Muslim Mindanao. Ang tensyon ay bunga ng alitan sa pagitan ng Moro National Liberation Front o MNLF at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang naisip na solusyon sa pagkakaisa sa hanay nila ay ang tawagin na lang na Bangsang Moro ang kanilang kapuluan upang mawala ang pagkakahati ng mga tribo at ng ethnic people sa lahat ng may Muslim community sa buong Pilipinas. Ito ang pinakamalaking hakbang upang mas ang mga tao sa Bansak Sulu o mas kilala na people of Sulu ay hindi na masaktan sapagkat dito mabubura ang pinasimulan na kasarinan ng Sulu Archipelago at tuloy ang malilimot ang alaala ng Sulu Sultanate. Mahalagang manatili ang kadakilaan ng Sulu Archipelago at ng Sulu Sultanate upang manatiling buhay ang alab ng pakikipag-agawan ng bansang Pilipinas sa North Borneo na pag-aari ng Sulu Archipelago. Ang North Borneo noon ay tinatawag ngayong Sabah. Panatiliin din daw ang pangalang Sulusi sa halip na buray nito ng kasalukuyang administrasyon upang patuloy na magningas ang ugat ng lahing Pilipino. Ito ang pasimula sa aklat na isinulat ni Engineer Abraham Ejirani, ang asawa ni Siti Krishna Kiram. Si Siti o Dayang-Dayang ang isa sa mga prinsesa ng Sulu na kapatid ng mga Kiram. Malinaw na inalatag natin ngayon ang simula ng kanilang pamumuhay na kinamulatan, ang simula ng kanilang pakikipaglaban sa mga dayuhan upang manatili ang kasarinlan ng ating isla na humantong sa kanilang naging kaapihan. Kaya patuloy hanggang sa ngayon ang kanilang pakikipaglaban kung saan tayo dapat naman tayong makiisa na at sumuporta sa lahing ito. Sa susunod na linggo, ang tatalakayan natin ay ang kabuuang sustansya kung bakit nasabi ni Sultan Punhungan Kiram, ang ika-32 sultan ng Sulu at siyang tagapangasiwa ng pagpapaupa ng kanilang lugar sa Malaysia sa lupain ng Sabah. Ang pangungusap ni Sultan Punhungan Kiram ay ganito. Tila biro ng kasaysayan kung iisipin na noong unang panahon ang sinaunang kaharian ng Cathay o China, ang Court of St. James ng Inglaterra, ang Amerika at iba pang malalaking bansa ay nagpapadala ng mga embahador sa aking mga ninuno sa aming palasyo na Asana sa Maimbong na itinuturing noon na sentro ng pagawaan ng mga barko. Ang Maimbong din ang kapitolyo ng Ancient Islamic Empire of Sulu.
Subalit ngayon, isa na lamang itong itinturing na mahirap na probinsyang nangangailangan ng tulong upang bumangon. Ano ba ang Sultanate of Sulu noon? Gaano ito kalawak? Paano sila namumuhay noon? Ano ang kapangyarihang mayroon sila? Paano sila unti-unting inapi at halos burahin sa mapa ng Pilipinas? Iisa-isay nating mahihimay ang mga paksang ito sa susunod na linggo. Abangan. Sa nais magnegosyo sa tamang paraan lumugar, mag-text po kayo 0920-903-0601. Kukontakin kayo ng kaibigan nating si Benedict Cagabao para sa Royal Business Club. Si Oji Puhida ng taga Del Monte, Bulacan, nakikinig palagi. Maraming salamat po. Alam nyo, kumakalat sa social media yung usap-usapan tungkol sa kamatayan ng 6 na estudyante na yung kotse ay sumalpok sa isang puno sa Tagaytay. Nasunog kaya sila namatay. Sabi ng mga mapamahiin, ang premonition sa kanilang kamatayan ay nakatatak sa kanilang Facebook covers ng kanilang pages, no? Ano raw ba ang masasabi ng kasindak-sindak sa bagay na ito? Ang masasabi namin, ang mabuhay ay milagro, ang mamatay ay sigurado. Walang makapipigil sa katotohanan ito. Ang bawat kamatayan ay hinahanapan natin ng dahilan. At ang bawat trahedya kahit papano ay nagbibigay sa atin ng trauma kahit hindi natin kakilala ang mga nagiging biktima. Ang bagabag na ito ang dahilan kung bakit tayo naghahanap ng mga kasagutan sa kamatayan hanggang sa may mga tao ngang sa husay magmasid, may mga kwento pang nasisilip. Katulad sa pangyayari sa 6 na estudyante, kahit na sa kanilang Facebook cover photos may nagbibigay ng ibig sabihin. Kung tutuusin nga kasi, may elemento na nabuo sa FB covers ng 5 sa 6 na kabataang nasawi noong January 17, 2016 sa Tagaytay nang sumalpok ang kanilang pulang kotse sa isang puno at sumiklab ang apoy kaya sila nangamatay. Mahirap ipilit na nagkataon lang ang mga larawan kung iisipin ang kanilang kinahantungan. Para kasing preview sa mangyayari ang sinasabi sa mga pictures. Ang isang cover photo, nakatingin ang isang binatilyo sa isang pangkaraniwang kalsada. Sa kalsada nga sila na aksidente at hindi sa malawak na highway. Ang ikalawang cover photo naman ay may isang road sign na sinasabi diet. Alisin mo lang yung letter T sa dulo, may iiwan ang salitang die. Ang ikatlo ay puro usok lang ang picture niya, no? Kaya hindi nga ba't umusok hanggang sa sumilab ang kotse nila ng mabunggo. Ang ikaapat ay blankong itim. Alam natin itim ang kulay ng kamatayan. At ang ikalima may picture ng card of death mula sa barahan na tarot. Dahil may nangyari sa kanila, ito na ang pinag-uusapang haka-haka bilang premonition ng kanilang kamatayan. Pero ang tanong, kung hindi nangyari ang aksidente, may kahulugan ba ang mga larawan na ina-upload nila sa kanilang Facebook accounts? Hindi natin masasagot ang tanong na ito, pero tiyak na masasagot natin kung ano ang aral na dapat mapulot sa mga ganitong pangyayari. Ang salitang ingat ay hindi sinasabi ng ating mga magulang na parang dinudura lamang ng kanilang bibig. Dapat nating namnamin ang bawat laman ng katagang ito kapag tayo ay lalabas ng ating mga tahanan at sila ay nagbibilin sa atin na, anak, magpakaingat ka lang. Sa susunod, baka ang maging usap-usapan may magpaparamdam sa lugar kung saan namatay ang mga kabataang ito. Kung sakali man na mangyari ito sa kanilang kinamatayan, hindi rin ito dapat baliwalain.
Ibibigay mo na ni Dea ang horoscope sa linggong ito. Narito na ang horoscope para sa linggong ito. Aries, March 21 hanggang April 20. Makakamit mo na ang sapat na oras na inaasam-asam para sa sarili. Bigyan ng halaga ang tunay na pagkakaibigan. Maging maunawain sa opinyon ng iba. Taurus, April 21 hanggang May 21. Pag-isipan mo ng mabuti ang investment na nais pasukin. Hindi makatutulong sa relasyon ang pagiging masyadong mapanghinala. Iwasan ang pag-uwi sa alanganing oras. Gemini, May 22 hanggang June 21. Huwag hayaang makaapekto sa trabaho ang mga personal na problema. Piliin ang mga taong pagkakatiwalaan ng mga sikreto. Tuparin ang isang pangako gaano man kahirap gawin ito. Cancer, June 22 hanggang July 22. Umibig ng tao sa puso. Pagtuunan ng pansin ng mga pinansyal na obligasyon. Huwag ikahiya ang iyong mga pinagdaraanang problema. Leo, July 23 hanggang August 22. Makagagaan sa pakiramdam ang pakikipag-usap ng masinsinan sa taong nakaalitan. Panahon na para talikuran ang bisyong matagal ng kinahuhumalingan. Lasapin ang bawat oras na kasama ang kapareha. Virgo, August 23 hanggang September 23. Maghinay-hinay sa pagkain. Tanggapin ng maluwag sa damdamin ang mga pagpunang maririnig. Matutong mag-budget ng maayos at mag-ipon. Libra, September 24 hanggang October 23. Ingatan ang mga sensitibong impormasyong ipinagkatiwala sa iyo. Laging maging handa sa mga pagbabago. Samantalahin ang pagkakataon habang nasa kamay mo ang pagiging maswerte. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Matutong kontrolin ang iyong emosyon nang hindi ka magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Paghandaan ng isang malaking pagkakagastusan. Iwasan ang panghihimasok sa buhay ng iba. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Hindi sa lahat ng oras ay maipagpipilitan mo ang gusto. Makihalubilo sa ibang tao at magsaya sa mga salo-salo. Gawing bukal sa loob ang pagtulong at hindi lang dahil kailangan gawin ito. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Isang katrabaho ang maaari mong makaalitan. Bigyan ng pagkakataon ng sarili na magmahal muli sa kabila ng panlulokong naranasan. Huwag magpadala sa emosyon pagdating sa pagdedesisyon. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Manatiling kalmado sa kabila ng matitinding pagsubok, lalo na sa pera. Bigyang alalay ang kaibigang nangangailangan. Mas mainam pang manahimik na lang kesa makipagsabayan ng pagtatalo. At Pisces, February 20 hanggang March 20. Makakatikim ng matinding karma ang sinumang mananamantala sa iyo sa kabila ng iyong kabaitan. Huwag pagtakpan ng isang tao ng hindi dahil lang sa utang na loob. Gawing magaan at puno ng pag-asa ang buhay. Sa nais subaybayan ng aming horoscope, buksan po ang Kasindak-Sindak Facebook page at doon na i-upload namin ito at ang iba pang mga pinapaksa nating bagay na meron kami maaaring ma-upload, masisilip po ninyo. Magbigay ulit tayo ng sagot sa ilang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Sabi ni Shara Mina, kasindak-sindak, ano ang kahulugan ng panaginip ko na lumilipad ako gamit ang dalawang kamay? Minsan nakakalipad ako, pero may mga pagkakataong nahihirapan ako. Paulit-ulit ang panaginip ko na ito, no? Madalas ko rin mapanaginipan, may kilala akong aso na malapit sa akin pero pinipilit akong sakmalin. Pinipigil ko ang bunganga niya para hindi ako tuloy makagat. 2 beses ko na panaginipan, no? Sagot dun sa unang panaginip muna niya, no? May kinalaman ito sa iyong pag-abot ng pangarap. Dun sa ikalawa naman, may kinalaman naman sa mga taong nakapaligid sa iyo, no? Pwedeng mabuti o masama ang kanilang impluensyang na nadadala para sa iyo. Sabi ni Rico Razorback, ano ibig sabihin ng panaginip ko na nasa isang bahay kami, sa loob ng bahay, meron akong kaklaseng bading, tapos yung dalawa, kaklase ko si Rika, saka si Alea. Parang masakit po yung ulo ni Alea, tapos katabi niya po yung kasama kong bading sa upuan.
Nilatag ko yung mattress sa bahay, tas nagpahinga siya. Tapos si Rika naman nakikinig ng music, naka-headphone. Lumabas ako ng bahay. Nung umaga, nung araw na yon, biglang dumilim. Ano ang meaning ng panaginip ko? Kaya yung panaginip mo naman ay tumutukoy lamang sa iyong sarili, no? Kung paano mo pinakikisamahan yung mga kaibigan mo at yung affection na meron ka dun sa dalawa mong kaibigan babae na nabanggit mo nga, crush mo. So maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig sa Kasindak-Sindak. Sabi ni Angelo Dueñas, kasindak-sindak ang request ko, sana matalakay ninyo ang The Haunting in Connecticut. Ay, lagyan natin ito ng marka. Angelo, sa susunod pagkakataon, hanapin namin ng kwento ng The Haunting of Connecticut. Sabi ni Lopez Kevin, magandang gabi, Ate Dea at Kuya Benji, ask ko lang ang panaginip ko. Naglayas ako, bumalik ako sa auntie ko na dati kong tiniran. Akala ko galit sila na naglayas ako, pero masaya pa sila nang bumalik ako. Gusto kong batiin yung pinsang ko na nakikinig lagi, na gumaganda siya kahit may konting tigyawat. Sino kaya yung pinsan niya na binabati niya? Thank you. Ang ganda ng programa niyo. Sana tumagal pa. Okay, salamat. Kevin, yung panaginip po may kaugnayan to sa nararamdaman mo towards your family members, no? May pakiramdam ka na ikaw ay napag-iiwanan kaya feeling mo ay rejected agad ang sarili mo sa isang grupo. So, kumbaga, marahil kine-question din ng iyong subconscious mind ang iyong abilidad. Sabi ni Christian Kyle Subarro, lagi ako nakikinig tuwing linggo, inaabangan ko po kayo at ng aming mga kapatid. Pakitapik ang time traveler and more power. Sino kayang time traveler ang gusto niyang itapik natin dito? Si Jane Muo na naginip daw siya at sinabi rin daw niya na matagal na siyang nakikinig at sumusubaybay nga. Dalaga pa lang po nakikinig na ako sa Kasindak-Sindak, no? May mga bagay daw na gumugulo sa kanyang isip magmula pa noon. Dahil pareho sila ng panaginip ng sister niya, napapanaginipan nila yung mga lalaki, minsan mga ex, minsan may pagkakataon na ilang beses na sweet moments sa ibang lalaki. Pero bakit daw ganun? Loyal naman daw sila sa kanilang kinakasama at mahal na mahal nila. Pero bakit nakakapanaginip sila palagi ng lalaki? No? At yung may mga dreams ko po na hinahabol din siya ng pulis, zombie, ordinary na tao. Ano kayang ibig sabihin nun? Okay. Pareho lang naman kayo ng sister mo na gustong yakapin yung pagiging authoritative at yung pagkakaroon ng tinatawag na stronger assertive personality, no? So, male aspect lang na personalidad yung tinutubok ng panaginip na yun. Marahil yung lalaki kasi sa panaginip ay nangangahulugang aspeto ng isang lalaki na inyong hinahanap-hanap kahit na kahit na may mga sarili kayong relasyon. Sabi ni John Paul Josena Garcia, good day, paki-verify ang ulat na ito, nakakasindak, no? Yung ulat niya, yung CERN, C-E-R-N, no? Ganito yung kwento, no? From Telegraph is going viral online an article 2011 saying that scientists at CERN managed to measure particles traveling faster than the speed of light. If true, this would have major implications for the world of physics and prove Einstein wrong in the bargain. In fact, scientists proved no such thing. In 2012, the Telegraph published a retraction explaining the result were due to a technical malfunction with a faulty wire in the equipment. Yes, even a machine as big as the Large Hadron Collider can malfunction if a tiny wire is not connected properly. Walang nakakasindak dito kasi alam nyo, wala akong naisip na nakakasindak kung sakaling nagkamali yung akala ni Einstein. Marami namang mga nababago. At hindi rin naman nakakasindak kung nagkamali yung machine nila. Pero interesting sana, no? Alam ko, Pilipina ang nakatuklas daw nito noon, sabi. Pero hindi naman nga pala totoo, kundi malfunction lang ng machine. So, manatili muna tayong maniwala na yung sinasabi ni Einstein ay tama, no? Yung speed of light ay hindi na-alter. Parang ganun. Sabi ni Queen Saint Khan, anong ibig sabihin ng panaginip? Binunot daw ng dentista ang ngipin ko. Tapos, yung pendant ng kwintas niya, ginawa niyang,
Ginawa niyang pendant yung ngipin. Oh. Okay. Queen Zane, likas na maalalahanin ka siguro, no? Kaya nangangulugan yung panaginip mo tungkol sa yung physical appearance. Marahil inaalala mo, worried ka palagi kung ano yung magiging itsura mo, no? Kapag umaharap ka sa ibang tao, yung panlabas na anyo. Sabi ni Rigor Palma, pwede rin bang itapik yung Atlantis? Nako, na-topic na namin. Sana magkaroon daw tayo ng programa sa TV. Salamat sa panalangin nyo, pero mas maganda po kung radyo lang tayo nagkakaugnayan para hindi komplikado ang buhay. Si Mark Cartagena, anong ibig sabihin kapag ginapangan ka ng ipis sa panaginip? Salamat at mabuhay ang kasandak-sandak. Mark, yung panaginip mo nangangulugan na madumi, no? Tumutukoy sa karumihan. Kailangan mong i-evaluate ng maayos kung ano-ano yung mga bagay o sitwasyon na kailangan ng pagbabago at maging purong malinis ka uli. Sabi ni John Paul Vargas Rios, pasindak-sindak ang magandang gabi. Gusto ko sana malaman sa Benji, ano po ang kwento sa kanta ni Frank Sinatra na Strangers in the Night. Nahihiwagaan ako. Pakitapik kung totoo bang maraming multo sa UP Diliman. Yung multo sa UP Diliman, meron. Meron kami nakuha ng isa doon. Nakuha ng picture ni Edson Santelices. Meron pang mga kwento ron sa Benitez Hall na yung mga picture ay naiiba ng pwesto. Maraming kwentong kababalagan sa UP Diliman, pati yung mga umiikot na jeep na bumabiyahe, may sumasakay na hindi naman alam kung bakit nawawala bigla, mga gano'n. No? Pero yung Strangers in the Night, hindi ko alam kung anong meron dito sa kantang ito ni Frank Sinatra. Sabi ni Andre Fareñas, kasindak-sindak itatanong ko ang meaning ng panaginip ko. Pagpasok ko sa work sa Ortigas, walang may iwanan. Sinabihan ko ang pamangkin ko na antayin niya ang mama niya kasi papasok na at malita ko. Along the way, naglalakad ako. Hindi ko naman, nakasunod yung pamangkin ko. Hindi ko siya pinagalitan. Noong nakapasok na kami sa building, sabi ko dito muna siya sa lobby, bawal ang bata sa loob. Wala pang 30 minutes. Pinuntahan ko lobby, wala na ang pamangkin ko. Hinanap ko. Umabot kami sa kabilang building. Nakita ko yung classmate ko sa nursing review. Sabi niya, ang tagal na kitang inaantay. Tapos baka ro doon ay mahanap yung pamangkin ko sa kanilang building. May isang tao na nasagasaan ng bus. Wala nang buhay. Nakita ko yung team leader. Nasa loob na ako ng building. Ang dami nung akala ko. Parang ang haba ng sinabi niya pero nagugulan ako. Nagets ko naman yung about dun sa pamangkin niya at dun sa bus. Ang dami niyang kinuwentong walang kinalalaman dun sa pamangkin niya. Anyway. Okay, pero alam mo, Andy, may personalidad ka na kailangan mong i-acknowledge at mapansin. Yun lang ibig sabihin ng panaginip mo, no? Kapag hindi, maaaring pansamantala kang bumagal dun sa pacing na inaasam mo ng tagumpay. Sabi ni Baby Jens Ledesma na naginip po ang mama ko na nakalagay siya sa kabaong. Tapos sa panaginip ko naman po maliwanag siya at umiyak daw ako. Ano ang ibig sabihin nun? So pareho yung napanaginipan niya, yung nanay niya ay nasa kabaong. At ilang beses na po akong nakapanaginip ng ganon. Una po, napanaginipan ko yung tatay ng asawa ko ngayon. Ngayon din, nangyari, nakalagay din siya sa kabaong. Yung pangalawang beses ko napanaginipan ang tatay ng asawa ko, umuwi siya ng Leyte nung buhay pa siya. At nalaman na lang po namin na bigla na lang namatay. So ano kayang ibig sabihin nito? More power and thank you. Bibi, yung panaginip mo ay may kaugnayan sa pagiging matatakutin mo sa pagharap sa kamatayan, no? Maaari rin ang kabaong sa panaginip mo ay may kinalaman sa bad habits o negatibo mo na nakaugalian na siguro dapat mo nang ilibing. Sabi ni Jella Bella Sr., bata pa ako, may pinuntang kami albularyo. Pagpasok ko pa lang sinabihan ako na may nag-aalaga na duwende sa'yo. Isang puti at isang itim. Kapag nagmahal daw po, magagalit yung itim, pero yung puti matutuwa naman. Hindi lang po kasi isang albularyo nagsabi sa akin, kundi dalawa po sila. Sa barangay ho po na marami na kakaibang nararamdaman sa Lucban, Quezon. Yung nararamdaman nyo sa Lucban, Quezon, ibang usapin yun. Yung sinasabi sa iyo ng albularyo, hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero bakit niya malalaman na magagalit ang duwending itim kung magmamahal ka? In the first place, napatunayan mo ba na merong duwending kasama ka? Kung hindi, kalimutan mo na sinabi ng albularyo. Sabi ni Kevin Antipolo Puson, Ate Desel Benji, pakitalakay ang headhunter sa Mountain Province, yung mga namumugot ng ulo. Ano bang dahilan? Ba't nila ginagawa ngayon? Pakitalakay nga. Yung kasindak-sindak na nangyayari sa malalaking waterfall sa iba't ibang panig ng mundo,
tulad sa Niagara Falls. Sana mabasa niyo ang tanong ko. Salamat and more power. Ano bang kasindak-sindak na nangyayari sa Niagara Falls? Hindi ko alam pero maganda rin pag-usapan yung headhunters, no? Sa susunod na pagkakataon. Sige, Kevin, papaksain namin ito. Sabi naman ni Nico Joshua Nilo, Ate Dea, good evening. Isa po kami sa tagapakinig ng inyong programang Kasindak-Sindak Linggo-Linggo. Pinapatanong lang po ng papa ko kung anong ibig sabihin ng panaginip niya na may naliligong mga foreigner, no? May kalbo, at merong swimming pool at kasabay maligo ang malaking mga isda na mas malaki pa sa tao. Isa pa po, madalas po siyang lumilipad kasama po ang papa niya. No, bali, lolo ko na po yun. Anong ibig sabihin nito? Pakibati po ang Nilo family ng Muntinlupa City. Maraming salamat po at sana maraming makinig ng programang Kasindak-Sindak dahil magaganda po ang topics. Thank you. Salamat po, Nico, Thank at happy you, Nico. listening sa Nilo family. Nico, yung panaginip ng iyong ama ay may kinalaman sa kakaiba o hindi pamilyar na sitwasyon na kanyang hinaharap sa waking life. No, marahil may mga hindi nabibigyan marahil may mga hindi nabibigyan siyang pansin pagdating sa itatago niyang abilidad o yung skills. Yung paglipad niya sa panaginip ay ang pangarap na gusto niyang maabot sa waking life. Sabi ni Jeffrey Ellen Trampas, Sir Benji, tatanong ko lang, may mga indigenous people ba sa mundo na nagpo-practice ng cannibalism? Meron naman. Kanina lang, kinuwento na namin, di ba? Yung kwento ng aktor na kinidnap sila ng cannibal. Although, nakatakas nga sila. Sabi ni Seryoso, Ma'am Day at Sir Benji, i-ask ko lang sa panaginip ko, matagal na, ilang beses ko napapanaginipan. Tumatayo ako, naglalakad na parang lumpo kung lumakad. Minsan gumagapang ako, pababa ng hagdan na nahuhulog ako sa pagpapanggapang. Pero hindi naman ako nasasaktan. Sana masagot nyo, ano ang title ng kantang puro la-la-la lang at may picture? Yung la-la-la, ano to? Rosemary's Baby. Seryo yung panaginip mo may kinalaman sa kahinaan at paghingi palagi ng tulong sa iba. Si Harold Strife Felipe, ano ko kaya ito? Felipe apelido Good evening, Kasindak-Sindak. Pwede bang pakitopic yung 15 Days of Darkness na magaganap sa November 15, 2015? Tapos na ang November 15, di ba? Bakit may ganito pa siya? Luma-luma na siguro ang tanong na ito ni Harold Strife Felipe. Hindi na nangyari, so magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi niya, pwede bang itopic ang wickedest man na si Aleister Crowley? Na-topic na natin to, pero pwedeng balikan para sa iyo, Harold Strife Felipe. Nako, tapos na ang oras natin. Maraming salamat sa pakikinig. Salamat kay Ed at Lynn Policarpio ng Lotus pa sa Bulacan. Si Utol Rene at si Banji Pitalbo, salamat. Si Levelit sa Tanghal, Ruth Calixon, Camille Ombrag, Miss Ana Manansala, Harold Bangit, ang bandang Plitora at si Ferdy Gomez, pati na rin si Paring Budyo at Paring Mer sa Mulawin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pinapasalamatan ko rin ng mga kasama natin, si Georgine Miliana, Edson Santilice, sa sangal ng kasama natin si Derek Cacho. Ako si Benji Felipe, nagsasabing palagi tayong magdarasal para patuloy tayong pagpapalain ng poong may kapal hanggang sa muli. Kasindak-sindak na linggong gabi.
payak. Diyos mabalos, Manoy, maraming salamat. Pilit mo, inuwid, liko naming landas. Di kayang burahin ni alat ng dagat. Tsinelas mong babad sa mabuting palad. Ang di pa matuto sa aral mong lantad. Tsinelasin mo ko, konsensyang matigas. Ang kanyang tsinelas napudpod sa gasgas na walang sinayang sa patak ng oras. Akbang na kaibigan sa baitang ng bukas. Hinayang umakyat at Diyos ang may basbas. Ang kanyang tsinelas tuluyang nabutas, tulad ng buhay niyang maagang nagwakas. Kapwa-tao naway magising mamulat, dakila niyang yapak, sundan bawat apak. Pilit mo, inuwid, liko naming landas. Di kayang burahin ni alat ng dagat. Tsinelas mo, babad sa mabuting palad. Di pa matuto sa aral mong lantad. Tsinelasin mo po, konsensyang matigas. Diyos mabalos, Manoy, maraming salamat. Diyos mabalos, Manoy, sa imong maurag. Diyos mabalos, Manoy, maraming salamat. Diyos mabalos, Manoy, sa dalang maurag. Magpunta sa